Kaya lamang, yan, tayo ang nag-aalaw sa kanila to harm us. So, sabi na nothing in this world can harm us, pero tayo yung pwedeng gumawa ng doorway for us to be harmed by these people. For example, talagang Kristiyano ka na, nagawan ka ng hindi tama. Ayaw mo talagang tinatawag na magpatawad kahit ang ginagawa ng taong pagpapakumbaba, hindi mo pinapatawad. So, that unforgiveness become the doorway. Doorway siya, no? Para doon sa kaaway to to inflict you, restless nights, sleepless night. Kasi iniisip mo yung galit mo, iniisip mo yung mga bagay na yon. Diba? Ano ang sabi ni Pablo? Whatever is pure, honest, praiseworthy, meditate on those things. Para hindi tayo, kumbaga say, nato-torture. Naniniwala ba kayo na merong Kristiyano still under the so-called torture? Definitely yes. Kasi hindi kasi siya sumusunod sa panuntunan ng Diyos. Yun ang isa sa mga bagay. Though, the seal is right there, pero sabihin ko sa inyo hindi yun ang nagligtas sa kanya, kundi ang nagligtas sa kanya ay ang kamatayan at ang kanyang pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang masaklap lang, hindi niya maranasan yung ligaya na katulad ng para kang nasa langit. Ibig sabihin payapa, kumbaga sa ay friendly, Di ba nasabi ng Panginoon, let your will be done on earth as it is in heaven. Now, sa palagay nyo, sino ang merong kakayanan, capacity, that heavenly living o heavenly lifestyle be manifested o ito ay maiparanas dito sa mundong ito? Siyempre, yung may mga tatak ng Diyos. Kasi siya yung may kakayanan na binigyan ng Diyos na mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Okay. Kaya ang seal, bago tayo pumunta doon sa pledge, ang final word natin noon is that yung isang shipmaster, sa isang daungan, at merong bumili ng mga, sabihin natin mga expensive timber, pinili niya yun. At yun ay tinatakan ng kanyang pangalan. Pero yung timber na yun, hindi pa niya dinadala doon sa kanyang lugar na paggagamitan, kundi naroroon siya doon. At magpapadala siya ng agent na kunin mo na itong lahat ng may tatak na ganito, kunin mo. Ito yung pagpapakita how the rapture, when we talk the rapture or taking away or snatching away ang mga mananampalataya, the Holy Spirit is the agent to gather together those who are sealed by Himself. So alam ng Diyos ang sa Kanya. Kaya pagdating ng Panginoon, igagather niya ang lahat ng sa Kanya. It's something like that. Lahat ng may tatak, akin. Iwan ninyo ang walang tatak. See? Sino ngayon ang maiiwan? Ang maiiwan ngayon ay yung mga taong hindi kumilala at nanampalataya sa Panginoon. Kasi after the taking away of the church, then, naando na ang paniningil ng Panginoon. Partial na paniningil. Okay. So, yung lalaganap talaga ang tinatawag na evil to the fullest. So, kasi inalis na yung salt, inalis na yung light, ano ang matitira? Kadiliman. At no preservation, decay. Kaya makikita nyo sa atin pala ngayon ang dami ng moral decay na nangyayari sa ating kapaligiran. How much more pag wala na ang Espiritu Santo ng Diyos? Diba? How much more kung wala na, in reality mga kapatid, tayo ang nagpipreserve ng mundo. Ang mga anak ng Diyos. Kasi pag nawala na yun, then yung decay ng mundong ito will happen. Kaya mag-aaway-away, yung nabasa ninyo doon sa Matthew chapter 24, nation against nature. Nation, yun nakikita natin, preliminary pa lang yan Pag wala na ang mga anak ng Diyos, wala na ang salt and light,
that is the full blast of the so-called away, nation against nation, war, no? At yung sabi natin lindol, no? Actually, yung lindol natin preliminary pa lang 'yan. If you're going to read the book of Revelations, ang sabi doon, ang language na meron sa book of Revelation, ito ay mangyayari at hindi na mangyayaring muli. So that is a very crucial statement. Ibig sabihin, this earthquake is one of a kind. This tinatawag na war is one of a kind. This famine is one of a kind. Lalo na ngayon, kung kayo'y nanonood ng news, pumapasok na tayo sa El Nino. No? So, meron tayong prayer na pwedeng gawin to break that so-called El Nino. Because God is the God of weather. Tama ba? Alala niyo yung time of Elijah? Meron kasing cultural background yon. Why Elijah prayed na wag uulan ng 3.5 years. Then after ng 3.5 years, he prayed, then umulan. Okay. So, yun yung mga bagay na yung mga kapatid. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations. You were sealed by the Holy Spirit of God. Yan. No, pupunta naman tayo sa pledge. So, ano ba yung sealed? Yung sealed is ownership. Akin ka. Tapos, yung kanyang sinelyuhan, may iniwan siyang pledge o pangako. Yun ang ating titingnan ngayong umaga dito. As we trust in Christ, God gave us the Spirit. Tandaan nyo, ang tatak natin, Espiritu Santo, ha? Okay. As the Spirit, not as a seal, no? Not only as a seal, however, He is also our pledge. No? Yung bang pag sinabi mong pledge, ito yun nakalaan, no? Nakalaan, ito yun. Okay. As some translation read earnest. The Holy Spirit is the pledge or earnest of our inheritance. You were sealed, then meron kang pledge na nakatatak doon. Makikita natin what is the difference between the two. Okay. According to such passage as 2 Corinthians chapter 1 verse 22 and Ephesians 1:4, now He who establishes us with you in Christ. Okay. Sino yung He who establishes? The Holy Spirit. Siya yung nag-establish sa atin kay Kristo Jesus. Okay. And anointed us is God, who also sealed us and gave us the Spirit in our heart as a pledge. Okay. So, sealed and pledge ang dalawang naroroon. Now, in the Apostles' Paul's days, business considers as a pledge to do 3 things. So ito yan sa panahon ni Pablo, ganito ang way of business meron doon. Okay. Considers as a pledge to do 3 things. Ano yan? Ang una, it was a down payment. Yan. Magbibigay ka ng down payment. Sino yung mga kumuha ng mga car dito? Di ba, pag bibili ka ng car, magkakaroon ka ng down payment. Tama ba? Okay. Down payment. Okay. Then, pagkatapos ng down payment, anong susunod doon? Sealed as a bargain. Kumbaga sa itong car na ito, silyado na yan. Hindi na pwedeng ibenta yan kasi may nagmamay-ari na yan. Tama pa? Okay? Okay, then, ano yung una? Down payment, sealed, and yung sumunod as a pledge, obligation to buy. Obligado kang bilhin yung iyong ni-reserve para sa'yo. So, 3 bagay, ano daw yun? When you give the down payment, which is the Holy Spirit the same, then, ano yun? You were, sealed by the Holy Spirit, then, obligado ngayon yung Diyos to buy as in full payment. Kita nyo? So, ibig sabihin, and it was a sample of what was to come. Tayo ngayon ay naroon sa sitwasyon that we were, bought by God, yung down payment, sealed by the Holy Spirit, then when Jesus comes, because
obligado ngayon ang Diyos to to give the full payment of our redemption. Kaya nga niya tayo kukunin. Ito yung full redemption ng Panginoon. Pero ang kukunin niya, dumaan sa proseso of down payment and sealing. Now, naka-pledge ngayon ang Diyos. Sabi niya, ito yung pledge ng Diyos. Kung babasahin ninyo yung John chapter 14. Ang sabi doon, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. No? Maniwala kayo sa Diyos, maniwala kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, lugar, other translation kasi mansion, no? Or dwelling place. In a general, a dwelling place. At sabi doon, kung hindi pa enough yun, ako ay pupunta roon upang ipaghanda ko kayo ng lugar na inyong malulugaran. At kung maihanda ko ang lugar na inyong malulugaran, ako ay babalik. At kukunin ko kayo, ito yon, obligation. Kukunin ko kayo at kung saan ako naroroon, dudoon din kayo. That is the so-called total na pledge ng Panginoon. Kaya obligado ang Diyos na tayo ay balikan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magtatatago, ha? Kasi pag bumalik si Lord, tapos hinahanap na ngayon at dadalhin na niya yung mga kanya, nagtatatago ka ngayon. Nagtatatampo, puro-puput ka. Di ba? Ang sama pa ng loob mo, no? Sa mga kapatiran mo. Na-open ka doon sa pastor na nagturo. Buti na lang, sabihin mo sa katabi mo, by mercy and by grace. Yun eh. No? Pero alam nyo ba, pag mamumuhay tayo sa ganun, tayo miserable. Kristiyanong miserable. Because meron tayong responsibility sa buhay natin to live out kung ano yung sinasabi ng Diyos. So ano yung tatlong bagay na nakapaloob sa pledge? Down payment, sealed, at obligation to buy. Binigay sa atin ng Panginoon yun. Kaya pangako niya, babalik ako, babalik ako, babalik ako. Kahit patay ka, ano ang sabi ng Panginoon? I am the resurrection and the life. Bubuhayin kita kasi obligado ako na balikan ka at kunin ka para sa total purchasement ng iyong kaligtasan. See, walang makakaharang. Yun ang parati ko ang sinasabi doon sa BGMP at saka doon sa custodial. Hindi tayo nahaharangan ng brehas na bakal na ito. Ang kaligtasan at kalayaan na ibinigay ng Lord para sa bawat isa sa atin. Ito'y pa isa sa example. Okay. Suppose you were to decide to buy a car, the pledge would first be the down payment. Nakita natin yung business transaction during Paul's time. Ano yon? Down payment. Magkano bang down payment ngayon sa car? 30, ano? Depende, ano? Pero yung pinaka-minimum nila, I think 30 yata eh. Pinaka-down payment. Okay. So, down payment, ibig sabihin, ibibigay mo ngayon yon. For example, ang car ay sabihin nating 10,000. Meron ba 10,000 na car? Sabihin natin 1 million na lang. Okay, 1 million, the 30% of 1 million is 300,000. So, yun ang ibibigay mo ngayon. Para yung napili mong car ay i-reserve na para sa iyo. As if nabili mo na yon. Yun yung tinatawag na down payment. Okay. Then, pagkatapos doon, yung sealing of transaction, nilalagay na doon sa car na ito. Itong unit na ito ay kay Mr. Ano yan? Gusto mo palitan yung car mo? Kay Mr. Palacios. O kay Mr. Marco. Ayan. O kay Mr. Oaks. Ayan. So, yung una ay nakapangalan na sa iyo. Ano ang transactions na nabuo? The down payment. Okay. It would also represent, okay, an obligation to buy the car. So ngayon, dahil binili mo yon, may down payment ka na, dapat nakahanda na ngayon, magkano pang kulang?
700,000. Nakahanda mo na yung para sa total purchasement ng iyong car. Yun yung hindi kagaya ngayon, nahulugan na. So, hindi natin pinag-uusapan yon. Okay. So, ibig sabihin, obligado ka ngayon na buuin yung kabuuan ng total na presyo. The 700,000 dapat nasa sayo para pag i-deliver ngayon yung car, totally paid. Iyong-iyo na yon. Ganon din sa atin mga kapatid. The Holy Spirit, kaya ang laki ng babala ni Pablo don't grieve the Holy Spirit of God. Huwag mong pagtatampuhin ang Espiritu Santo ng Diyos sa buhay mo. And don't quench the Holy Spirit. Huwag mo siyang pipigilan sa mga bagay na inililid ka ng Holy Spirit of God. Kasi siya yung tatak mo ng iyong kaligtasan. Okay. Then, it will be a sample that was to come the remaining portion of the selling price. Ganon yun. Alin ang total portion of the selling price? The coming of the Lord Jesus Christ. To give the full payment ng ating, bakit? Mali pa kasi yung lugar natin. Yun ang we were purchased by the blood. Sasabihin natin, Pastor, di ba binili natin ang dugo ni Kristo? Yes. Ang pinag-uusapan natin, we are totally bought with His blood. Ang pinag-uusapan natin dito is the state of being, you were sealed, the pledge is being given, then, yung dadalhin na tayo kung saan tayo nararapat. Okay? Para yun yung naroroon sa custody ng custom. Papadeliver mo na ngayon sa bahay mo. Kaya sabi ni Jesus, I will come again, at kung saan ako naroroon, doon din kayo. Ano kayang pakaramdam nun mga kapatid? Try to imagine. Balik na ang Panginoon. Tapos isasama na niya tayo doon sa kanyang kaharian, doon sa poder ng Ama. Wag mo nang kantahin yung when we all get to heaven. No? What a joyous rejoicing. Count me, count yun Yung yun? Ayan, oh Lord, I want to be in that number. Hindi ikaw. Si Lord ang maglalagay ng number. Walang certainty. Ay sinasabi ni Lord, certainty I will come again. And, yun? Sasama kita. Mga tagilid yata yung gumawa nung kanta na yun, Pag-isipan mo, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Para saglit, no? Oh Lord, I want to be. Pero sabihin mo, oh Lord, I'm in that number. Diba? Claim yun na. Ano gagawin natin, Pastor, doon sa kanta na yun? Pag-usapan natin. Pero yun. Oh, when the saints go marching in, that is the day. Ang kanta? Oh, when the saints go marching in. Oh Lord, I am in that number. Di ba? Okay. Kayo ba willing kayong iwanan ng mundong ito? Baka sabihin nyo, Pastor, kagagawa lang ng bahay namin. Pinag-ipunan ko yung dyan. No? Bago ako maka1 milyon, Lord. Totally. Ano nga kaya, no? Meron na tayo, papagawa natin church yan na tayo, tawag doon, inaugurasyon. Biglang nag-rapture. Pambihira, oo. Sino yung gusto maiwan? Siya nang mamamahala ron. Naalala ko tali sa pastor, no? Sabi doon kaya nagpapagawa ng church para doon sa may iwan. Ay, pambihira yan. Okay, that is the so-called glorious and wonderful day. Kaya minsan pag-aawit tayo mga kapatid, bigyan nyo talaga yung understanding natin na ito ginawa ni Jesus para sa iyo at para sa akin.
The Holy Spirit likewise seals God's purchase of us. Kaya may tataka. Kahit halubilo ka, ihalo ka saan-saan, kilala ka ng Diyos. Okay. Naalala niyo si Lot? Si Lot, nung naghiwalay sila ni Abraham, ang pinili niya yung sa may plain ng Jordan. Maganda kasi, ang trabaho kasi nila yung herd. Yung mga baka, yung mga ano. Kaso lang, as the story goes, makita mo ngayon si Lot at pamilya niya nasa loob na ng Sodom and Gomorrah. Ng Sodom. So try to think about that. Andito sila, tapos napunta sila doon sa loob. Iingat po tayo, mga kapatid. Mag-iingat tayo sa buhay natin. Pero sa kabila ng, kasi nakikita nakikita ni Lot, anong meron doon? Parang masaya, parang, it's so mesmerizing. Nakakaengganyo. No? Pero sa kabila pa noon, bago pagunawin yung Sodom and Gomorrah, nagpadala ng Panginoon para iligtas sila. Why? Kasi obligado ang Diyos na iligtas ang pamilyang ito. Because of Abraham. Lamang yung asawa, lumingon. In reality, hindi naman talaga yung lingon lang na ganon. If you're going to read the passage, kasi yung asawa, lumingon doon kasi nasa puso niya na maganda ang buhay nila doon. Andun pa rin yung puso nila. Yung puso ng asawa, yun ang ibig sabihin nun. Na ayaw niya na gusto niya doon. Kaya siya ay naging pillar of salt. Yun yung mga, hindi lang yung mga kapatid, pag binasa nyo kasi lumingon ay lumingon naging asina, hindi. Yung puso niya, naroroon pa sa Sodom. Okay. So, that kind of heart ay hindi appropriate do sa pupuntahan nila. The same din sa ating mga kapatid. Kaya sinasabi ng Biblia, and in whatever is pure, honest, and good report, meditate on these things. Because as a Christian, hindi tayo tinubos ng Panginoon para sa sama ng loob, sa galit, sa inggitan, sa away, sa ano pa mga bagay na hindi tama. Kaya yung 9 of the Holy Spirit ay naroroon. Love, joy, peace, faithfulness, kindness, gentleness, long-suffering, ano pa? Siyam yun. Patience, yes, and kindness. So ito yung buhay na ipamumuhay natin. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kaya magpatawad ka na? Patawarin mo na. Sige, ikaw bahala ka, may iwan ka. Okay. Alam niyo mga kapatid, do you think sama ng loob, galit is worth in exchange to nung ginawa ng Panginoon sa buhay mo? I think wala kang pwedeng itapat doon. So, ibig sabihin, kalimutan mo na sa buhay yun. Sabi nung meron ako nabasa kasing write-up. Ang sabi niya doon, parang ganito lang, yun daw sama ng loob natin as a physical body natin and mind. Ang sabi doon is, maglalas lang yan for, I think, for parang 24 hours, something like that, 24 hours. Then yung katawan natin, ayos na yun, wala na yun. Kaso ang ginagawa natin, in our memory, ninonurture natin. Pinapakain natin yung ganong thought life. Kaya instead na wala na tayo sa ganong sitwasyon, hindi tayo maalis-alis doon kasi sasabihin mo sa sarili mo, kawawa naman ako. Yun eh. Ako naman ay naging matapat. Ako naman ay nagsakripisyo sa mga bagay-bagay. We are justifying that kind of thought na dapat maalis na sa buhay mo. Kaya pag ganun, hindi tayo nakakaalis doon sa sama ng loob natin, sa pain natin, sa buhay natin. Kasi pinapakain pa natin ng ganong mga thought life. Tandaan ninyo ha, any words is like a seed. Any word, hindi lang ang word of God. Kasi ang word of God ay inalintulad sa seed. If you are going to read the so-called the sower. Pero any words is like a seed. Bakit kamo?
whether it is good or bad, kapag ito'y natanim sa puso, may power yan para tumubo. Ngayon, sa mga pangit na bagay, wag mo na hayaang matanim sa puso mo para walang tutubo. Amen? Kaya makikita nyo yung simpleng tampo lang, lumalaki. Bakit? Kasi napapakain ng wrong thought eh. Handaan nyo ha, delikado yun. Huwag yun nang pakainin, gutumin nyo. Okay? Pag ginutom nyo kasi, hindi siya lalaki. Pero pag pinakain nyo ng pinakain, tinan mo yung damit, hindi na kasya. See? Ganun yun mga kapatid. Kaya ingat tayo sa mga thought life na dinadala natin sa buhay natin. Isa sa magkakapatid, ganun din eh. Nagkakasamaan ng loob, lalo na pag merong mamanahin o whatsoever. Buti na lang magulang ko walang naiwang kayamanan, kaya wala kami tinatawag na pag-aawayan kasi mahirap. Ikaw, carry mo, alam mo kasi ang salita ng Panginoon, kaso lang these people, is saying bad things over you, bisan kasi pag you are totally bombarded ng ganong naiinis ka na rin. Maaasar ka na rin. Madidiskaril ka na rin. Okay. Kaya pamanik ko sa mga magulang, kung meron mang mamanahin sa inyo, buhay pa kayo, yun. Hatiin nyo na yan para pag wala silang pag-aawayan. Kasi ang laki pa ng babayaran nila sa assessor's office. State tax. Di ba? Okay. The Holy Spirit likewise seals God's purchase of us, and His presence shows God's sense of obligation to redeem us completely. So God is obliged to the completion of our redemption. Perhaps best of all, the presence of the Holy Spirit, pakinggan nyo the presence of the Holy Spirit living in fellowship with us, provide us with a foretaste of a sample. Anong ibig sabihin? Yung tayo pa nagpupuri, yung kagaanan ng ating puso, kagaanan ng ating buhay. Kaya, huwag niyong iismulin ang pagpupuri sa Diyos. Kasi doon pa lamang pinararanas na ni Lord ang mararanasan mo doon sa kanyang total presence. Yung peace, yung saya, yung galak. No? Wala naman taong walang problema, tama ba? Pero hindi siya nagdo-dominate because yung galak ng Panginoon ay nasa sayo. Naalala ko tuloy ang aking nabasang book na sabi doon, yung solemn, yung even ang bayan ng Israel, sila meron tinatawag na solemn assembly. Yung word na assembly doon, it means rehearsal. That is the literal translation, rehearsal. Kung dadalhin natin sa ating kapanahunan, ang ating pagsamba, pag-aawitan dito is rehearsal natin na gagawin natin doon sa presensya ng Diyos. Kaya dito pa lamang ang Holy Spirit ay pinararanas na ang presensya ng Panginoon. See? The presence of the Holy Spirit living in fellowship with us provide us with a foretaste. Pag sinabi mong foretaste, patikim. Ay doon pa lamang sa patikim, naglululupasay ka na di ba? Masarap kaya nun, sa totoo lang. Yung tulo, yung uhog mo, whatsoever, that is a very, very. Hindi yung uhog at tulo ibig sabihin, yung bang being mo is totally blessed ng Panginoon. Ikaw ay umiiyak because the Holy Spirit is unveiling the depthness of His love, His concern, His forgiveness. I tell you mga kapatid, your flesh will cry out. Pag ipinapaunawa ng Santong Espiritu kung anong ginawa ni Kristo sa buhay mo.
Okay. Ang sabi dito, it is a foretaste, a sample of our coming life and inheritance in God's presence. Wow! Alam niyo ba kung bakit po tayo papalitan ng katawang immortal? Kasi this katawang ito cannot stand the very presence of God. Mamamatay ito kasi hindi siya fit para doon. Kung babasahin niyo yung Book of Revelation, nung si John, no, nung nakita niya yung isang being na yung kanyang feet is like a brass of fire, yung mambaga, no? Tapos ang kanyang eyes is like the sun. Tapos dito nagraradiate. Actually, ang nakita niya is the glorious appearance of the Lord. Ano yun? Bumagsak siya. Hindi makaya nung flesh, yung presence ng Panginoon. Kaya it is a foretaste na binibigay sa atin ng Panginoon. Yung foretaste na yun ang mag-fuel sa atin to keep on going. Meron mga challenges of life, meron mang sabihin natin hardship of life, hindi tayo titigil. Kasi ipinararanas ng Panginoon the coming presence of God sa buhay ng bawat isa sa atin. In Numbers 13, sabi na, when the spy of Israel, so ito ay pagpapakita rin how the so-called pledge, no, yung pledge. Okay. When the spies of Israel set out to scout the land of Canaan, ilan yon? 12, pinadala doon. They reached it, and the time of the first ripe grape, okay, they came to the valley of Eshcol, and from there cut down a branch with a single cluster of grape. So pumunta doon yung spies. Commonly, yung good spies, si Joshua at si Caleb. So pinutol nila ngayon yung isang cluster, isang big bungkus, no? Bungkus ng grape, at sabi niya dito, okay. So, sabi doon, dalawa pa ang tao ang nagbitbit dun eh. No? Hindi kaya ng isa. So, ibig sabihin, marahil nilagay nila sa isang pinggan na ganyan at binitbit nila. So, ganun natin makikita yung sinasabi ng Panginoon na ibibigay sa kanilang lupa is the flowing of milk and honey. Ibig prosperous land. At ito yung foretaste na nakita. Okay. And this brought back with them to the people of Israel to see. Kaya nila kasi dinala yun para ipakita sa Israel na totoo yung sinasabi ng Lord that this land is so fertile. So, dinala nila, the cluster of grapes was the pledge of their inheritance. Kasi ipinangako sa kanila yung land of Canaan, dala-dala na nila yung tinatawag na grapes para ipakita, eto yung lupang ipinangako sa atin ng Diyos. So, the grape stands as a pledge. Siya yung katibayan na yung lugar na yun is totoo ang sinasabi ng Diyos. Okay. Then, okay, the cluster of grape was the pledge of their inheritance. It was a small foretaste of what lay before them in the promised land. So sabi doon, yun daw ay sample lamang na kanilang mararanasan if they possess the promised land being given by God to them. Kayo pag kumakain ka sa restaurants, kahit sa kayo bumabalik, doon sa natikman yung masarap ang luto. Di ba? O sasabihin sa akin, Pastor, depende sa budget. Hindi natin pag-uusapan ng budget muna ha. Ibig sabihin, yung nagustuhan ninyo. Kaya kayo babalik doon kasi nagustuhan nyo yung luto. Pag hindi masarap ang luto, bumabalik ba kayo doon? Hindi. Manghihinayang ka sa pera mo. So dito, pinakita that grapes is the so-called a foretaste. Sinasabi, eto yung lupang ipinangako ng Panginoon. The same as the Holy Spirit. Kapag tayo dinadala ng Holy Spirit in the presence of God, ito ang sinasabi ng Holy Spirit, tilamsik lang yan, mga anak. Enjoy the presence of God. Enjoy and worship God. Yan ang nararanasan ninyo. Sa darating na panahon, hindi. That is a total different kasi wala nang humahadlang sa pagdako ninyo sa presensya ng Diyos. Kasi alam niyo po ba ang humahadlang sa pagdako natin sa presensya ng Diyos? The flesh. Minsan yung utak natin, kung baka na tayo pero malayo.
Kaya pag kumakanta tayo dito, uunawain natin yung mensahe nung awitin na yan, absorb it, connect it with the Lord. Diba? Pag kinakanta mo yung, great is thy faithfulness, siya yung nagre-ring out, yung katapatan ng Diyos, yung nangyari sa'yo, no, do sa, yung sa kawalan mo, naroon ng Diyos. And I tell you, makikita mo, and you will be thankful to God. Kasi sa kabila noong scarcity ng life mo, hindi ka tinalikuran ng Diyos. Naroroon siya para umagapay at tulungan ka. Worship is an intelligent thing. Hindi siya basta kumakanta lang, it is an intelligent thing. Anong ibig sabihin? Your response to God is equally congruent sa iyong understanding of God. Ganun yun. Kaya sinasabi ng Biblia na ano yun, basahin na, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Paano ka niligtas ng Panginoon? Diba? Sa iyong pagtatrabaho, paano ka sinave ng Panginoon? At yun ay pinagpapasalamat mo sa Diyos. Marahil kung wala kang tinatawag na, ang tawag doon, wala kang booking, no? Siyempre, ang understanding mo is, ano yun, parang malas yata ako itong araw na to eh. Pero hindi mo alam, naalala ko talaga sabi ni Moe, that time, nung wala siyang booking, maraming disgrasya sa sa daan. I remember that, Mo. So, ibig sabihin, minsan hindi natin alam, ang Lord ang nakakaalam. See? Kaya wag ka malungkot. With or without, God will sustain. Pero maganda rin, Pastor, may booking? Yes naman. Nalala ko tuloy sa business ni Ito kay Jun Isang araw, pagpunta ko dyan, meron yung matandaan, no? Nagpapadeliver, gusto ka agad-agad i-deliver yung tubig. Oo, privilege ka. Ayun pala, nung nalala ko kay Jun, pag hindi sa kanila bumibili ng tubig. Sa iba bumibili. Pagka walang-wala sila doon, sa kanya tatakbo. At gusto pang i-deliver agad. Bihira talaga man. Para naalala ko tuloy doon sa mga mga reels na yan. Pag may pera, doon bumibili sa ibang tindahan. Pero pag-uutang sa kanya, no? Nakakasama talaga ng loob 'yun. 'Di ba? Pag may pera doon, bibili. Okay. Alam niyo ba kung bakit ganon? Hindi kasi sapat yung pera niya. Kasi pag bibili siya doon, sisingilin siya siyempre ng utang mo. Ay, kung yun lang naman ang pera mo. Minsan yung may nahihiya din sila naman Kaya lang, sa mata naman noong pinagkakautangan mo, no? Para naman nangyayari yung pag may pera ka, doon ka bumibili pag utang sa akin, no? So, yung mga bagay na ganoon. Okay. So, makita natin, sabihin mo sa tabi mo, I want that foretaste. Yes, the Holy Spirit will give us the foretaste of heaven. As we worship Him, as we worship the Lord, as we dance, as we clap, as we sing. Kaya may ganun mga kapatid. Hindi ito kinalakuhang para bang sinalo na lang natin, kinuha na lang natin kasi nung ako naging Kristiyano, yan ang nakamulatan ko. Now, nauunawaan ko ngayon kung bakit na meron ganun because God wants to give us the foretaste of His presence. Hindi yan programa. Yes, programa naman sasabihin natin kasi yan may system yan Pero ang higit nating titingnan doon, nais ni Lord na ipa-experience sa atin ang kanyang presensya. Kasi alam niyo po ba, ang presensya ng Lord nagpapatibay ng ating pananampalataya. Okay, the cluster of grape was the pledge of their inheritance in a small foretaste of what lay before them in the promised land. This was God's pledge that as they move forward in faith, they would receive full that they know
had only in part. So, ganun talaga yun kasi hanggang nandito tayo sa mundong ito. Di ba? Kaya makikita natin mga kapatid, the New Testament refers to the pledge of the Holy Spirit 3 times. So, pinakita sa New Testament naman na ang word na pledge, no? Okay. It's something like this. Ang sabi dito, okay, doon daw sa New York, sana all, nakapunta sa New York. Ano, di ba may New York din tayo dito? Cubao, no? Oh, yun. Okay. Okay, the New York, meron isang leading groceries store. So, meron daw isang leading groceries store na naglagay siya ng basket, okay, full of choice, beautiful grapes in the window. So, nakita natin, isang basket na maganda, punong-puno ng grapes. Imagine natin doon. The notice appeared above the basket. So, meron daw nakalagay doon sa taas ng basket. At sabi doon, a whole carload like this sample basket is expected in a few days. Ayan. So, pinakikita, sabi dito, ito ay sample lamang ng tinatawag na carloads na maraming tinatawag na grapes. So, sa pamamagitan noon, kanyang nare-represent yung tunay na mangyayari. Okay, the grapes were a pledge of what was to come. The first fruit are but a handful compared with the whole harvest. So, reasoning from the known to the unknown, we ask with the handwriters. Sabi dito, what will thy, ito'y sabi nung hymn writer rather, what will thy presence be if such a life of joy can crown our walk on earth with thee? Diba? Kung yung aming paglakad sa mundong ito, no, ay na-experience na namin yung crown of joy na yun, na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, ang sabi niya, what will thy presence be? See? Naalala ko tuloy si Lynn, na nagpapakanta yan. Nakapikit akong ganun. Bigla dala ako nagulat. Kasi nasa harapan ko binibigay yung mic. Kasi you cannot stand the presence of God. In reality talaga, you cannot stand. Titigil at titigil ka talaga when the presence of God is right there. Enjoy it. Enjoy it. Because that is the foretaste na binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So sabi natin, yung basket na yon, halimbawa kung gustong-gusto mo yun, bibili ka. No. The coming days, makakabili ka. Kasi darating na yung tinatawag na carload full of that grapes na ipinakikita niya. Okay. Hindi po ito yung 20 pesos na bigas, ha? Kasi in reality, wala naman talagang 20 pesos na bigas. Ano lang yun? Para matupad lang yung sinabi. Pero in reality, subsidized yun. Okay. Magkano na ba yung kilo ng bigas ngayon? 50. Di ba? Hindi, may 50 pa naman, may 50. Nearly 60. Okay. Siguro mag-reduce na rin tayo sa pagkain ng kanin. For our own good too. Okay, the New Testament refers to the pledge of the Holy Spirit. Sa New Testament, ipinakita rin naman, ang Holy Spirit is the pledge. He is the seal, He is the pledge. Tingnan natin. Okay. In 2 Corinthians chapter 1, verse 22, ay ganito ang sinasabi. God, yan, also sealed us, yan, wala. Okay. 2 Corinthians 1:22. God also sealed us and gave us the Spirit in our hearts as a pledge. So yung Holy Spirit ibinigay sa atin as a pledge in our hearts. May passage kasi sa Biblia, sabi doon, the love of God shed abroad in our heart by the Holy Spirit. Kaya alam niyo po ba yung dati nating batong puso?
Ngayon ay tinatawag na a heart of flesh. Ibig sabihin, nakakaramdam na ng kahabagan, nakakaramdam na ng awa, nakakaramdam na ng tama at mali. Kasi yun ang binigay sa atin ng Panginoon. Here, the Spirit presence in our lives is God's pledge that He will fulfill His promise. Kaya nararanasan at pinararanas ng Panginoon ang kanyang presensya. Number 2, in 2 Corinthians 5:5. Now, ano yung una? Ang sabi doon, sealed us and gave us the Spirit of in our heart as a pledge. Sealed and the pledge in our hearts. 2 Corinthians 5:5. Now, He who prepared us for this very purpose is God, who gave to us the Spirit as a pledge. Ano man yung inihanda ng Panginoon, ang Holy Spirit of God is the pledge. The context, here suggested that the Spirit of our lives in God's pledge that He will receive spiritual bodies at Christ's coming. Wow! Ipine-pledge dito na pagdating ni Kristo, yung katawan natin ay papalitan ng spiritual bodies. Kung mababasa natin yung 1 Thessalonian at yung 1 Corinthians chapter 15, yung katawang namamatay, papalitan ng katawang hindi namamatay, at yung katawang nabubulok, papalitan ng katawang hindi nabubulok. Because that body will live in the very presence of God. Okay. Pangatlo, the Holy Spirit is given as a pledge in our inheritance. Yun naman yung mamanahin natin. Okay? With a view of redemption of God's own possession to the praise of His glory. Yan. So yung tinatawag nating inheritance. Here, the Spirit of God pledges guaranteeing our inheritance until the future brings to the total redemption of those who are God's possession. Meaning, the coming of the Lord Jesus Christ. Okay, so, ang sabi dito, we can say that when we are baptized into the body of Christ, kasi once na ikaw ay tumanggap kay Kristo, bahagi ka na ng body of Christ. Wherever you are, ikaw man ay nasa US o whatsoever, basta kinilala mo si Kristo, ikaw ay tinanggap mo yung biblical way of repentance and acceptance, kabilang ka na ngayon sa isang body ng Panginoon, which is ang Holy Spirit, ang agent sa mga bagay na yun. The Spirit enters our lives and by His presence seals us. He is God's pledge, assuring us of our inheritance to come. So makikita ninyo mga kapatid, wow. Talo pa ang mga, yung mga insurance, life insurance, health insurance, o ano pa mga insurance na walang assurance. In Christ, sabi niya dito. Okay. Ang sabi ni Matthew Henry ay ganito, the earnest, is part, and earnest is yung tinatawag na pledge, is part of the payment and is secure a full sum. So, is the gift of the Holy Ghost, all His influences and operation, both as the sanctifier. Ano yung sanctifier? Yung nagpapapaging banal. Siya yung nagpapapaging banal sa atin. Okay. The comforter. Siya yung umaaliw sa atin. Our heavens began, glory in the seeds and the buds. Pakinggan nyo ito, the Spirit illumination, when we talk about illumination, kaliwanagan. Paunawa ng kaliwanagan or our comprehension, the illumination is an earnest, of everlasting life. Ayan. So yung kaliwanagan natin, yun ay mauuwi doon sa tinatawag na magpawalang hanggang kaliwanagan. Alam niyo ba mga kapatid, the reason why you are desiring God's things, hindi po galing sa atin yan. Galing po sa banal na Espiritu yan, na nananahan sa puso natin. Kasi by nature, ayaw natin, ayaw ng flesh talaga ang mga bagay patungkol sa Diyos. But because of the Holy Spirit, as a sealed and pledge, siya nagbibigay sa atin ng desire. At siya rin naman ang pumapatay ng ating earthly desire.
Diba? Sinabi ko kasi, tinestimony ko sa inyo yung mga awitin dati-rati, ay talaga marami akong tape niyan. Pero nawala yung mga bagay na yun. Okay. So, ibig sabihin, illumination, an earnest pledge, yung pangunawa na daladala ng Espiritu Santo, yan ay kanyang pledge para doon sa darating na pagkaunawa or the everlasting light. Yung sanctification, yung pagpapaging banal sa atin, yan ay tinatawag na earnest or pledge of the Spirit, okay, para sa darating na perfect holiness. Okay? So, darating tayo sa puntong ganun, perfect holiness. At yung tinatawag na comfort, pledge of comforts, are earnest of everlasting joy. Oh, what a joy, what a joy. So, ano yun? Pagkaunawa natin, perfect. Yung pagiging banal natin, perfect. Yung kagalakan natin is perfect. He is said to be the earnest until the redemption of the purchased possessions. Kaya may kita natin mga kapatid. Ang sabi po dito, the possession, because this earnest make it assure to the heir. Sino bang heir? Tayo, tagapagmana. Okay, sure to the heir as though they were already possessed of it. Kay Lord na talaga tayo. Okay. And it is purchased by them by the blood of Christ. Kaya dito nyo ma-appreciate yung dugo ng Panginoon. The redemption of it is mentioned because it was a mortgage and forfeited by sin, and Christ restored us. And so it's said to redeem it is an illusion to the law of redemption. So, mga kapatid, kaya mahalaga yung dugo ni Kristo kasi siya yung ransom. Siya yung inalis tayo sa kalalagayan na kung saan ang nagmamay-ari sa atin ay ang kasalanan. Inalis tayo ngayon at may bago na tayong Master, may bago na tayong Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, na nagbigay ng kanyang Espiritu Santo sa bawat isa sa atin upang iparanas sa atin the foretaste, the seal and the pledge ng Lord sa bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapatid, we owe it to God. Lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng tinanggap nating spiritual blessing, hindi yan dala ng ating mga mabubuting gawa. Dala yan ng kabutihan at kagandahang loob ng Lord.